Sa isang gabi na tila walang pahinga ang ulan, isang batang babae ang nagngangalang Arlene. 7 taong gulang, ang tahimik na nakaupo sa sulok ng kanilang maliit na bahay sa Maynila. Ang kanilang tahanan ay halos hindi matatawag na bahay. Maliit, marumi, at puno ng basag na kasangkapan. Sa isang tabi, naroon ang kanyang ama. Nakahiga sa sahig at mukhang wala sa sarili dahil sa droga. Sa kabilang dako, ang kanyang ina naman ay nagsisigaw habang nagbibilang ng natitirang pera na tila kulang pa para sa kanyang pagsusugal. "Wala na naman tayong makakain bukas dahil sa kagagawan mo." Galit na sabi ng kanyang ina sa ama habang humahampas ng plastik na timba sa sahig. "Tigilan mo nga ako. Wala kang karapatang magsalita dyan. Sugarol ka rin naman." Sigaw ng kanyang ama sabay hampas ng kamay sa lamesang puno ng basura. Tahimik na pinanood ni Arlene ang gulo. Hindi ito ang unang beses na nag-away ang kanyang mga magulang. Pero sa gabing ito, may kung anong bumabagabag sa kanyang dibdib. Sa bawat salitang binitawan ng kanyang mga magulang, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng buhay na ito. Ayaw na niyang magtagal pa sa lugar na iyon. Dahan-dahan siyang tumayo, iniwasan ang pagdulas sa basang sahig. Kinuha niya ang lumang backpack na halos punit-punit na at nilagyan ito ng kakaunting gamit. Isang sirang notebook, isang basag na krayola, at isang maliit na laruan na binigay ng kanyang guro noong huling Pasko. Isinuot niya ito sa kanyang balikat at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, narinig niya ang boses ng kanyang ina. "Saan ka pupunta, Arlene?" Sigaw nito, sabay lingon sa kanya. "Walang pera dito para sa paglilibot mo, kaya wag kang umalis." Hindi sumagot si Arlene. Tumitig siya sa kanyang ina at ang kanyang maliit na puso ay puno ng galit, takot at pagod. "Hindi na ako babalik," mahinang sabi ni Arlene. "Ayoko na rito." "Tama na ang drama mo," sigaw ng kanyang ama mula sa likuran. "Wala kang mapupuntahan. Bumalik ka rito at linisin mo ang kalat mo sa kusina." Napuno ng luha ang mata ni Arlene, pero pinilit niyang hindi umiyak. "Mas mabuti pang magutom ako sa labas kaysa dito," sagot niya bago pa siya mapigilan ng kanyang ina. Binuksan niya ang pintuan at tumakbo palabas sa ulan. Ang malamig na tubig ng ulan ay bumalot sa kanyang katawan, pero hindi niya ito pinansin. Tumakbo siya sa makitid na iskinita ng kanilang lugar. Hindi alintana ang dilim o ang mga sigaw ng mga lasing na tambay sa paligid. Sa kanyang isip, wala siyang tiyak na destinasyon. Gusto lang niya lumayo. Lumayo sa ingay, sa sigawan, sa kawalan ng pag-asa. Habang tumatakbo, bumigat ang kanyang mga hakbang. Napadpad siya sa isang bakanteng lote na puno ng basurahan. Doon, at naupo sa ilalim ng isang sirang payong na itinapon na. Humihingal, hinubad niya ang basang backpack at binuksan ito. Parang may hinahanap. Kinuha niya ang basag na laruan. Isang maliit na plastik na manika na walang buhok at sira ang isang kamay. Mahigpit niya itong niyakap habang ang mga luha niya ay tuluyan ng bumagsak. "Bakit ako nandito?" tanong niya sa sarili, mahina pero puno ng pait. "Bakit hindi nila ako mahal?" Ang ulan ay tila nakikidalamhati sa kanya. Bumubuhos ng walang patid. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kanyang murang edad, pinilit niyang buuin ang isang pangako sa sarili. "Hindi na ako babalik doon," sabi niya ng mariin. "Magiging maayos din ang lahat. Ako lang ang gagawa ng paraan para sa sarili ko." Sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan, nagsimula ang paglalakbay ni Arlene. Sa kabila ng murang edad, dama niya na wala siyang ibang maaasahan kundi ang sarili. Ang mga unang araw ni Arlene sa kalsada ay puno ng gutom, takot at pagkalito. Wala siyang tiyak na pupuntahan. Kaya ang tanging naisip niya ay umupo sa gilid ng isang mataong kalsada sa Maynila, kung saan maraming dumadaan, mga estudyante, empleyado at mga negosyante. Minsan, may tumitigil upang bumili ng pagkain sa mga kalapit na karinderya, pero karamihan ay nagmamadali.
walang pakialam sa mga nasa paligid. Doon niya unang naranasan ang magmakaawa. "Nay, pahingi po ng barya." Mahinang sabi ni Arlene habang nakatingin sa isang matandang babae na naglalakad. Tumigil saglit ang babae. Tinignan siya mula ulo hanggang paa at umiling bago magpatuloy. Naramdaman ni Arlene ang kirot sa kanyang tiyan. Gutom na siya. Pinilit niyang huwag umiyak, ngunit hindi maiwasang bumigat ang dibdib niya. Habang nakaupo siya sa gilid, biglang may lumapit na isang matandang lalaki na may dalang kariton ng basura. Ang mukha nito ay magaspang at puno ng linya ng pagtanda. Ngunit ang mga mata nito ay tila may kabutihan. "Anak, anong ginagawa mo rito?" tanong ng lalaki. Nagkibit balikat si Arlene. "Wala po, nagugutom lang po ako." Napabuntong hininga ang matanda. "Hirap ng buhay dito sa kalsada. Dapat sa edad mo, nasa bahay ka at nag-aaral." Hindi siya sumagot. Napansin ng matanda ang manipis niyang katawan at maputlang mukha. Naglabas ito ng piraso ng tinapay mula sa bulsa at iniabot sa kanya. "Kainin mo na to. Hindi ko na rin naman kailangan," sabi ng matanda. "Salamat po," sagot ni Arlene sabay kagat sa tinapay. Napakatagal na mula noong huli siyang nakakain. Kaya kahit malamig na ang tinapay at may alikabok, para itong isang piging sa kanya. Matapos ang ilang sandali, nagtanong ang matanda. "May pamilya ka ba, bata?" Tumango si Arlene, ngunit hindi siya nagbigay ng detalye. Alam niyang walang kabuluhan ang magkwento tungkol sa magulong buhay sa bahay. Nagpatuloy ang matanda. "Kung gusto mo, samahan mo ako bukas. Namumulot ako ng basura tuwing madaling araw. Hindi kalakihan ng kita pero baka makatulong sa'yo." Nag-isip si Arlene. Ayaw niyang manatili sa ganitong kalagayan, ngunit wala siyang ibang opsyon. Kaya tumango siya bilang sagot. Sumama si Arlene sa matanda sa tambakan ng basura. Nakita niya kung paano pinipili ng matanda ang mga plastik, bote at iba pang mapapakinabangan. Nakipagbuno rin siya sa masangsang na amoy at makalat na paligid. Ngunit kahit maliit ang katawan niya, nagawa niyang magdala ng ilang kilo ng plastik. Sa dulo ng araw, kumita sila ng konting pera, sapat para makabili ng isang sachet ng kape at ilang peraso ng pandesal. "Hindi ito madali, Arlene," sabi ng matanda habang hinahati ang kinita nila. "Pero mabuti na to kaysa magnakaw. Basta tandaan mo, kahit mahirap, huwag kang gagawa ng masama." Tumango si Arlene. Ang bawat barya sa kamay niya ay parang isang piraso ng pag-asa. Napagtanto niyang kahit sa simpleng paraan, kaya niyang gumawa ng paraan upang mabuhay. Habang lumalalim ang gabi, bumalik siya sa gilid ng simbahan kung saan siya natutulog. Hawak ang maliit na bahagi ng kinita niya. Sinabi niya sa sarili, "Mag-iipon ako. Balang araw, hindi na ako ganito." Sa mga sumunod na araw, si Arlene ay nagtuloy-tuloy sa pagtulong sa matanda. Natutunan niya ang halaga ng pagtiyatiyaga at na kahit maliit ang kita, ang mahalaga ay patas ang kanyang ginagawa. Ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula. Sa kanyang murang isipan, nagtataka siya kung gaano katagal niyang kakayanin na magtiyaga sa ganitong paraan. Sa kabila ng lahat, nanatili ang pangarap niya, na balang araw, makakabalik siya sa eskwelahan at magkakaroon ng mas magandang buhay. Matapos ang ilang linggo ng pamumulot ng basura, kasama ang matandang si Mang Romy, napansin ni Arlene na hindi sapat ang kinikita nila. Madalas siyang magising ng gutom at kulang pa rin ang perang naiipon niya. Sa kabila ng pagsusumikap, tila napakalayo pa ng pangarap niyang makapag-aral. Ngunit hindi siya sumusuko. Isang araw, habang pauwi mula sa junk shop, nadaanan nila ni Mang Romy ang isang grupo ng mga batang naglalako ng sampagita sa parke. Ang ilan ay mas bata pa sa kanya, at may ilan naman na kasing edad niya. "Magandang negosyo yan para sa'yo, Arlene," sabi ni Mang Romy. "Mas madali kaysa mamulot ng basura at hindi ka pa masyadong mahihirapan." "Paano po ako magsisimula? Wala pa akong puhunan."
Sagot ni Arlene habang pinagmamasdan ang mga batang may hawak na tali ng mababangong bulaklak. Napakamot ng ulo si Mang Romy. Baka pwedeng makiusap ka. Minsan may mga bababait na nagbebenta ng sampagita na handang tumulong. Kinabukasan, naglakas loob si Arlene na lumapit sa isang matandang babae na nagtitinda ng sampagita malapit sa simbahan. Ang babae, si Aling Cora, ay may mga kahera ng bulaklak na nakalatag sa isang maliit na mesa. Magandang araw po, nanay. Bungad ni Arlene nang maingat. Pwede po bang makiusap? Gusto ko pong magbenta ng sampagita pero wala po akong pambili eh. Tinitigan siya ni Aling Cora. Kita sa mga mata ng babae ang pagkaawa, ngunit halatang sanay na ito makakita ng mga batang palaboy. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Aling Cora. Arlene po, sagot niya. Nagbuntong hininga ang matanda. Sige, bibigyan kita ng ilang tali. Pero tandaan mo, anak, hindi ito libre. Kapag kumita ka, bayaran mo ko para mabawi ko ang puhunan. Ang natira, iyon na. Tumango si Arlene. Opo, salamat po nanay. Babayaran ko po kayo agad. Sa unang araw niya ng pagbebenta ng sampagita, napansin niyang hindi ito ganoon kadali. Kailangan niyang maglakad ng malayo, magbenta sa mga tao sa kalsada, sa loob ng jeep at sa parke. May ilan na tumatanggap sa kanya at bumibili. Ngunit marami rin ang tumataboy sa kanya. Nay, sampagita po, 20 lang po. Alok niya sa isang babae na naglalakad. Ang babae ay tumigil saglit. Tinignan siya mula ulo hanggang paa at umiling bago magpatuloy. Naramdaman ni Arlene ang kirot sa kanyang tiyan. Gutom na siya. Pinilit niyang huwag umiyak, ngunit hindi maiwasang bumigat ang dibdib niya. Habang nag-aalok siya sa isang magkasintahan sa parke, tumigil ang babae at ngumiti sa kanya. Ang cute mo naman. Ang bata mo pa pero nagtatrabaho ka na. Sabi ng babae habang binibigyan siya ng pera. Oh, eto. Wag mo nang suklian. Nagulat si Arlene sa binigay ng babae. 100 piso. Salamat po! Masayang sabi niya, napakalaking bagay nito para sa kanya. Matapos ang buong araw ng pagtitinda, bumalik si Arlene kay Aling Cora upang bayaran ang utang niya sa sampagita. Pwes, nagbenta ka ba na maayos? Tanong ni Aling Cora habang inaayos ang kanyang mga paninda. Opo, Nay. Sagot ni Arlene habang iniabot ang bayad. Kumita rin po ako kahit papaano. Ngumiti si Aling Cora. Mabuti kung ganoon, iha. Alalahanin mo, ang pera, madaling mawala. Huwag mo itong ubusin agad sa kung ano-ano. Tumango si Arlene. Opo, Nay. Nag-iipon po ako para palang araw, makapag-aral po ako. Napangiti si Aling Cora. Ang pangarap ay magandang simula, anak. Huwag kang titigil, ha? Sa mga sumunod na araw, naging pamilyar na si Arlene sa pagbebenta ng sampagita. Natutunan niyang maghanap ng tamang oras at lugar kung saan maraming tao. Ngunit hindi rin niya naiwasan na makaranas ng mga masamang tao. Isang gabi, habang papauwi na siya mula sa pagtitinda, tinakbo siya ng isang grupo ng mas matatandang bata. Oy, sampagita girl! Sigaw ng isa. Anong laman ng bag mo? Bigay mo na yan. Wala akong pera, sagot niya habang mahigpit na hinahawakan ng bag. Ngunit mabilis nilang kinuha ang bag niya, kasama ang maliit niyang kita. Naiwan siyang umiiyak sa gilid ng kalsada. Walang magawa kundi umiyak sa kawalan. Habang nakaupo sa tabi ng simbahan kinagabihan, hawak ang natitirang sampagita, napaisip siya. Napakahirap ng buhay sa kalsada. Ngunit kahit anong mangyari, ayaw niyang bumalik sa dati nilang bahay. Huwag kang susuko, Arlene. Bulong niya sa sarili. Darating din ang araw na hindi mo na kailangan maglako. Makakapag-aral din ako. Sa gabing iyon, natulog siya ng may luha sa kanyang mata. Ngunit may pangarap pa rin sa kanyang puso. Patuloy siyang lalaban, anuman ang mangyari. Kinabukasan, nagising si Arlene ng may mabigat na pakiramdam.
Sa kabila ng nawalang kita mula sa nakaraang gabi, alam niyang kailangan niyang bumangon at maghanap ng paraan para mabuhay. Sa kanyang murang edad, natutunan na niya na hindi magtatagal ang pagkain sa bituka kung magpapadala siya sa lungkot. Habang naglalakad sa kalsada na may daladalang ilang tali ng sapagita mula kay Aling Cora, napansin niya ang grupo ng mga bata na nasa gilid ng kalsada. May hawak silang mga sako at nagmamasid sa dambakan ng basura. "Arlene, halika rito!" Sigaw ng isang batang babae na halos kasing edad niya. Si Mila, isang palaboy rin na nakilala niya sa simbahan, ang tumatawag. Lumapit si Arlene. Hawak pa rin ang kanyang sampagita. "Bakit, Mila?" "Nagtatapon na ng mga basura yung mga tindahan dyan. Tara, baka makahanap tayo ng bote o plastic. May bumibili dyan sa junk shop." Sabi ni Mila, sabay turo sa tambakan. "Pero may sampagita pa ako. Kailangan ko tong maubos." Sagot ni Arlene, ngunit sa totoo lang, nag-aalangan siya. Hindi pa siya sanay maghalongkat ng basura. "Isang oras lang, Arlene. Mas madali itong kita kaysa maglakad ng maghapon. Tutulungan pa kita mamaya sa sampagita mo." Pangungumbinsi ni Mila. Napabuntong hininga si Arlene. "Sige, pero sandali lang ha." Sumama siya kay Mila at sa iba pang bata sa tambakan. Agad niyang nakita kung gaano kahirap at kadumi ang ginagawa ng mga ito. Ang tambakan ay puno ng basang karton, bulok na pagkain at mga plastik na umaalingasaw na masangsang na amoy. Pero hindi alintana ng mga bata ang lahat ng ito. Abala sila sa paghahalungkat, nagbabaka sakali na makakita ng mga bagay na may halaga. "Hanapin mo yung may plastic bote o lata. Yan ang mahal," sabi ni Mila habang nagbubukas ng isang sako. Sumunod si Arlene. Sa simula, hirap siyang hawakan ng mga gamit na may mantsa o masangsang na amoy. Ngunit habang tumatagal, nasanay din siya. Natagpuan niya ang isang peraso ng plastik na malaki at agad niya itong inilagay sa sako. Pagkatapos ng halos 2 oras, napuno nila ang kanilang mga sako ng mga plastik at bote. Tumakbo sila papunta sa junk shop. Umaasa na may makukuhang desenteng halaga mula sa kanilang napulot. 5 piso kada kilo ng plastik, 10 piso sa bote, sabi ng lalaki sa junk shop habang tinitimbang ang mga dala nito. Nang matapos ang pagbibilang, nakakuha si Arlene ng 18 piso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang saya. Maliit man ang halaga, ito ang kanyang pinaghirapan. "Pambili ko ng tinapay mamaya," sabi niya sa sarili habang nilalagay ang pera sa maliit na bulsa ng kanyang lumang bag. "Tara na, Arlene, magbenta na tayo ng sampagita mo," yaya ni Mila. Habang nagbebenta ng sampagita sa harap ng simbahan, iniisip ni Arlene ang naranasan niya sa tambakan. Napakarumi, napakahirap. Ngunit natutunan niya na may paraan para kumita kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Habang abala sa pag-aalok sa mga taong dumaraan, naramdaman niya ang tapik ni Mila sa kanyang balikat. "Arlene, balak mo bang gawin ulit yun bukas?" tanong ni Mila. "Siguro," sagot niya, tinitimbang ang desisyon. "Pero ayoko na sanang balikan ng tambakan. Mabaho, saka nakakahiya." "Walang nakakahiya sa taong nagsisikap," sabi ni Mila habang nagtutupi ng 20 pesos na kinita. "Mas mabuti to kaysa magnakaw, hindi ba?" Ngumiti si Arlene. "Oo nga, pero sana dumating yung araw na hindi na natin kailangang gawin yon." "Totoo yan, pero habang nandito tayo sa kalsada, kailangan natin magtiis," sagot ni Mila. Tahimik na tumango si Arlene. Sa kabila ng hirap, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Ang tambakan ay hindi ang gusto niyang hantungan. Pero habang naglalakad siya pa uwi, naisip niya na kahit sa pinakamaruming lugar, may natutunan siyang mahalagang aral. Lahat ng bagay, kahit gaano kaliit, ay mahalaga basta pinaghirapan mo. Sa gabing iyon, natulog siya nang may konting pag-asa sa kanyang puso. Hawak ang maliit na perang naipon niya mula sa maghapon. Gusto niyang mangarap ng mas malaki. Ngunit alam niya na kailangan muna niyang harapin ang mga araw na tulad nito. Mahirap, nakakapagod, pero
puno ng aral. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan, maagang bumangon si Arlene upang magbenta ng sampagita. Hawak niya ang ilang tali ng bulaklak na binigay ni Aling Cora at pinili niyang magtungo sa parke kung saan maraming tao. Sa isip niya, isa itong panibagong pagkakataon para kumita ng sapat para sa kanyang mga pangangailangan. Habang naglalakad siya papunta sa parke, nakasalubong niya si Rodel, isang batang mas matanda ng ilang taon sa kanya. Kilala si Rodel bilang tuso at madalas niyang makita itong nakikibagay sa mga tambay at palagi may dalang pera kahit hindi nagtatrabaho. "Oy Arlene, saan ka pupunta?" Tanong ni Rodel habang ngumiti ng pilyo. "Sa parke po, magbebenta ng sampagita." Sagot ni Arlene, halatang nag-aalangan sa presensya nito. "Aba, sipag mo ha. Alam mo, may mas madali akong paraan para kumita ka," sabi ni Rodel habang lumapit sa kanya. "Hindi mo na kailangan maglako ng maghapon." "Talaga po? Ano po iyon?" Tanong ni Arlene, bagamat may halong duda ang kanyang tinig. "Ganito lang Arlene, ibigay mo sa akin yung mga sampagita mo. Ako ang magbebenta para sa'yo. Tapos, hahatiin natin ang kita. Simple, di ba?" Paliwanag ni Rodel. Napaisip si Arlene. Madalas niyang makita si Rodel na parang walang ginagawa pero may dalang pagkain at pera. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maiwasang magduda. Alam niyang hindi ito kilala bilang mapagkakatiwalaang tao. Paano po kung hindi ko makita yung kita? Baka hindi po ako bayaran." Sagot ni Arlene ng diretsyo. Natawa si Rodel. "Arlene, kasama naman ang tingin mo sa akin. Bata ka pa pero parang wala kang tiwala sa tao. Sige ka, kung ayaw mo, bahala ka." Umalis si Rodel ng umiiling-iling. Ngunit ang ngiti sa mukha nito ay tila may ibig sabihin. Naiwan si Arlene na nag-iisip kung tama ba ang desisyon niya na tumanggi. Pinili niyang ituloy ang kanyang plano at nagpunta sa parke. Habang nag-aalok siya ng sampagita sa mga tao, naramdaman niyang may sumunod sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niyang si Rodel pala iyon, kasama ang dalawang mas matandang bata. Hindi niya naiintindihan kung bakit, pero naramdaman niya ang kaba. "Arlene, ayaw mo pa rin bang makipag-partner sa amin?" Tanong ni Rodel, ngayon ay mas seryoso ang tono. "Hindi na po. Gusto ko pong magbenta ng sarili ko." Sagot ni Arlene habang mahigpit na hawak ang kanyang mga sampagita. Biglang lumapit ang isa sa mga kasama ni Rodel at kinuha ang bag niya. "Hindi na ikaw ang magdidesisyon," sabi nito habang pilit na inaagaw ang kanyang kita at bulaklak. "Wag po! Please, ibalik niyo po yan!" Sigaw ni Arlene habang pilit na nilalabanan ang mga mas matatanda. Ngunit, wala siyang laban sa lakas nila. Kinuha nila ang lahat ng kita niya at iniwan siyang umiiyak sa gilid ng parke. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang maranasan ng ganito. Sinubukan niyang habulin sila, ngunit naglaho sila sa matataong kalsada. Sa gabing iyon, umuwi siya sa tabi ng simbahan. Hawak ang kanyang natitirang tali ng sampagita na hindi na niya naibenta. Ang kanyang mga luha ay tuluyang bumagsak. Gutom na siya, pagod at ngayon ay nawalan pa ng kita. "Bakit ang hirap ng buhay?" Tanong niya sa sarili. "Ginagawa ko naman ang tama, pero bakit ganito pa rin?" Habang nakaupo sa malamig na semento, dumaan si Aling Cora na nagbebenta rin ng bulaklak. Nang makita siya nito, agad itong lumapit. "Arlene, anong nangyari sa'yo?" Tanong ni Aling Cora, halatang nag-aalala. Naagawan po ako ng kita at ng ibang sampagita." Sagot ni Arlene habang umiiyak. "Wala na po akong maiuuwi. Wala na po akong pangkain." Napabuntong hininga si Aling Cora at tumabi sa kanya. "Anak, marami talagang taong mapagsamantala, pero hindi ibig sabihin noon na dapat kang sumuko. Tandaan mo, mas mabuting mawalan ng kita kaysa mawalan ng dangal. Huwag kang magbabago, ha?" Tumango si Arlene kahit na puno pa rin ng lungkot ang kanyang puso. Alam niyang tama si Aling Cora. Masakit man ang nangyari, mas pipiliin niyang magpakasipag
kesa gumawa ng masama para lang mabuhay. Habang natutulog siya sa gabing iyon, muling inulit niya ang pangako sa sarili. Hindi ako titigil. Dadating din ang araw na hindi na ako kailangang matakot o magutom. Lalaban ako kahit gaano kahirap. At sa murang edad, unti-unti niyang naiintindihan na ang buhay sa kalsada ay isang laban na kailangang harapin ng may tapang at tiwala sa sarili. Kinabukasan, nagising si Arlene ng mas maaga kaysa karaniwan. Mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam mula sa nangyaring panlilinlang sa kanya kahapon. Pero alam niyang hindi siya pwedeng magpahina. Kailangan niyang bumangon at magsimula ulit. Lumabas siya ng simbahan at tumungo sa tindahan ni Aling Cora para kumuha ng panibagong tali ng sampagita. Habang naglalakad, ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan. Ang natitirang perang ibinigay ni Aling Cora bilang tulong kagabi ay ginamit niya para bumili ng pandesal. Pero gutom pa rin siya. Pagdating sa parke, nakita niya na maraming tao at may mga batang nagtitinda rin ng kanilang paninda. Pinili niyang pumesto sa ilalim ng puno kung saan madalas dumaan ang mga tao. "Nay, sampagita po, 20 lang po." Alok niya sa isang ginang na may dalang mga pinamili. "Wala akong pera, bata. Malis ka na dyan." Sagot ng babae nang hindi man lang siya tinitingnan. Hindi na siya nasaktan sa pagtanggi. Sanay na siya. Sa halip, inikot niya ang parke. Nagbabaka sakali na makahanap ng mabait na tao na bibili ng kanyang paninda. Habang naglalakad, nadaanan niya ang isang tindahan ng tinapay. Ang amoy ng sariwang pandesal ay parang humihila sa kanya. Ngunit alam niyang wala siyang pera pambili. Tumigil siya sa labas, pinagmamasdan ng mga tinapay na nakasalansan. "Kung bibili lang ako kahit isa." Bulong niya sa sarili, ngunit ang laman ng bulsa niya ay barya lamang. Hindi sapat para sa kahit isang piraso. Habang nakatitig sa tindahan, napansin niya ang isang piraso ng tinapay na nalaglag mula sa mesa ng tindera. Mabilis na pumasok sa isip niya ang ideya. "Kukunin ko kaya? Gutom na gutom pa naman na ako." Bulong niya, ngunit may kasabay na kaba ang ideyang iyon. Tumayo siya sa harap ng tindahan ng matagal. Iniisip kung tama bang gawin iyon. Alam niyang mali ang magnakaw, pero ramdam niya ang kirot sa kanyang sikmura dulot ng gutom. Sa huli, yumuko siya at nagdesisyon na lumayo. "Wag, Arlene, mali yun," sabi niya sa sarili kahit na napakahirap. Pinili niyang wag gumawa ng mali. Habang papalayo siya sa tindahan, naramdaman niyang may sumabay sa kanyang lakad. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang lalaki na may dalang supot ng pandesal. Ngumiti ito at inabot sa kanya ang isang piraso. "Oh, para sa'yo," sabi ng bata. "Salamat," sagot ni Arlene, nagulat pero napangiti. Agad niyang kinain ng tinapay. Ramdam ang init nito na tila sumasalo sa lamig ng kanyang damdamin. "Ba't ka nakatitig doon sa tindahan kanina?" tanong ng bata. "Gutom lang talaga ako," sagot ni Arlene. "Pero ayokong gumawa ng masama." Ngumiti ang bata at tumango. "Tama yan, mahirap pang buhay pero hindi kailangang magnakaw. Lagi kong iniisip na kahit mahirap, mas mabuting gumawa ng tama." Naramdaman ni Arlene ang bigat ng sinabi nito. Pero para bang may nagpapaalala sa kanya na kahit sa gitna ng kahirapan, hindi kailangang kalimutan ang mabuting asal. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa tabi ng simbahan, pinag-isipan niya ang nangyari. Alam niyang marami pa siyang haharaping gutom at pagsubok. Pero ang gabing ito ay nagpatibay ng kanyang paniniwala. "Hindi ako magnanakaw, kahit kailan," sabi niya sa sarili. "Mas mahirap pero mas tama." Habang nakatingala sa bituin, naramdaman niya ang kakaibang lakas. Sa kabila ng lahat, nanatili sa puso niya ang pangarap na makapag-aral at makamit ang buhay na hindi na niya kailangang magtiis sa gutom. Isang simpleng piraso ng tinapay ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. At mula noon, ipinangako niyang kahit anong hirap ang maranasan, pipiliin pa rin niyang maging mabuti. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Arlene sa parke upang magbenta ng sampagita. Sa kabila ng hirap na dinanas niya, nanatili siyang determinado. Sa araw na iyon,
Maraming tao sa paligid dahil may event sa malapit na eskwelahan. Habang abala siyang nag-aalok sa mga dumadaan, napansin niyang maraming bata ang naka-uniform at masayang naglalaro sa gilid ng parke. Hindi niya maiwasang mapatitig. Nakikita niya ang kanilang malilinis na uniform, ang kanilang mga bag na puno ng gamit at ang masaya nilang pagtawa habang naghahambulan. Ramdam niya ang lungkot at pangungulila sa panahong dapat sana ay siya rin ay nasa paaralan. Balang araw, mag-aaral din ako. Bulong niya sa sarili habang mahigpit na hinahawakan ng tali ng sampagita. Kahit gaano kahirap. Habang nakaupo siya sa tabi ng isang puno, isang babae na naka-uniform ang lumapit sa kanya. Ang babae ay may dalang pagkain at may kasamang batang lalaki na tila nasa parehong edad niya. Ate, magkano po ang sampagita? Tanong ng bata. 20 lang po, sagot ni Arlene habang pilit nang umiti. Kinuha ng babae ang isa sa mga tali ng bulaklak at inabot ang pera. Para sa inyo na rin po ang sukle, sabi nito habang nakangiti. Nagulat si Arlene. Salamat po, napakalaking tulong po nito. Habang papaalis ang mag-ina, napatitig siya sa perang inabot nila. Hindi iyon karaniwang barya-barya. 100 piso iyon. Malaking bagay para sa kanya ang ganitong halaga. Pero higit pa roon, ang ngiti ng babae at ang kabaitan ng bata ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Hindi lang pera ang pinahahalagahan ko, bulong niya sa sarili. Ang mga taong handang tumulong sa iba, sila ang nagbibigay lakas sa akin. Sa araw ding iyon, sinimulan niyang mag-ipon. Ang bawat barya mula sa benta niya ng sampagita ay itinabi niya sa isang maliit na lata na natagpuan niya sa tambakan ng basura. Hindi siya bumili ng kahit ano maliban sa pagkain. Kahit gutom siya, pilit niyang nililimita ang kanyang kinakain para lang mapunan ng lata. Sa isip niya, balang araw ang ipon na iyon ang magdadala sa kanya sa eskwelahan. Tuwing dadaan siya sa eskwelahan, malapit sa simbahan, tumitigil siya sandali. Pinagmamasdan niya ang mga bata sa loob, ang mga gurong nagtuturo at ang tunog ng kampana ng klase. Nararamdaman niya ang pananabik at pangarap na makasama sa mundo nila. Magtitiis ako, sabi niya sa sarili. Kahit maliit lang ang kita ko, balang araw, mabibigyan ko ang sarili ko ng pagkakataon. Sa mga sumunod na linggo, mas naging masipag siya sa pagtitinda. Umiiwas na siya sa tambakan ng basura at sa mga mapagsamantalang bata tulad ni Rodel. Pinili niyang maghanap ng mga lugar kung saan mas ligtas siyang makakapagbenta, kahit nangangahulugan ito ng paglalakad ng malayo. Minsan, pag-uwi niya sa simbahan, binuksan niya ang lata at binilang ang kanyang naipon. Sa murang isipan niya, hindi niya pa alam kung sapat na iyon para makapag-enroll. Pero ang bigat ng baryang iyon ay simbolo ng kanyang pangarap. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng simbahan, lumapit si Aling Cora na may dalang supot. O Arlene, kamusta ka naman? May laman pa ba yung tiyan mo? Tanong ng matanda. Okay naman po, Nay. Sagot niya habang pilit nang umingiti. Inilapag ni Aling Cora ang supot sa tabi niya. Eto, kunin mo. Konting bigas at dilata para hindi ka na masyadong mahirapan bukas. Salamat po, Nanay, sabi niya habang pinipigil ang luha. Hindi niya inakalang may mag-aalala sa kanya ng ganito. Alam mo, Iha, sabi ni Aling Cora, hindi mo kailangan gawin ang lahat ng mag-isa. Kapag hirap ka, humingi ka rin ng tulong. Hindi naman masama yun. Tumango si Arlene. Kahit mahirap ang buhay, nararamdaman niya ang suporta ng mga taong handang tumulong. Patuloy siyang nangangarap. At kahit tila napakalayo ng kanyang inaasam, alam niyang bawat barya, bawat hakbang ay papalapit sa katuparan ng pangarap niya na makapag-aral. Sa gabing iyon, natulog siyang may konting ngiti sa kanyang labi. Hawak ang kanyang lata ng ipon. Para kay Arlene, ang pangarap niya ay hindi imposibleng abutin. Basta, magsusumikap siya at hindi susuko. Pagkaraan ng ilang linggo, patuloy na nagtsatsaga si Arlene sa pagbebenta ng sampagita at sa pag-iipon. Dumadami ang laman ng kanyang maliit na lata. At sa bawat barya na inilalagay niya roon, mas tumitibay ang kanyang determinasyon.
Ngunit isang gabi, habang pauwi siya mula sa parke, may nangyaring hindi inaasahan. Habang naglalakad sa makipot na eskinita papunta sa simbahan, napansin niya ang usok na umaakyat sa kalangitan. Amoy na amoy ang sunog, at may naririnig siyang mga sigaw mula sa malayo. "Sunog! Sunog!" Sigaw ng isang lalaki na tumatakbo sa kalsada. Natigilan si Arlene. Ang lugar kung saan naroon ang simbahan na pinagtutuluyan niya ay natatanaw mula sa kanyang kinaroroonan. At doon din nagmumula ang makapal na usok. Mabilis niyang tinakbo ang iskinita. Bitbit ang kanyang lumang bag na naglalaman ng ilang gamit at ang lata ng kanyang ipon. Habang papalapit siya, mas lumalakas ang apoy na sumasakop sa mga barong-barong malapit sa simbahan. Ang init ng apoy ay tila humahampas sa kanyang mukha, at ang mga tao sa paligid ay nagsisikilos upang maapula ang sunog. "Hindi! Ang ipon ko!" Bulong niya sa sarili habang pilit na pinipigilan ang luha. Nang makarating siya sa simbahan, nakita niya ang maliit na espasyong tinutulugan niya. Wala na ito. Nilamon na ng apoy ang karton na ginagamit niyang higaan, pati ang kanyang lata ng ipon. "Wala na," bulong niya sa sarili habang nanginginig ang kanyang kamay. Ang mga barya at perang inipon niya ng matagal ay nawala na parang bula. Umupo siya sa tabi ng kalsada, hindi na ininda ang init ng paligid at ang alikabok na dulot ng sunog. Lumapit si Aling Cora. Dala ang isang timba ng tubig. Nang makita ang itsura ni Arlene, agad niya itong nilapitan. "Arlene, Diyos ko, halika rito. Umalis tayo rito, delikado," sabi niya habang hinahawakan ang braso ng bata. "Naubos po lahat," mahinang sabi ni Arlene, nanginginig pa rin ang boses. "Lahat po ng inipon ko, wala na." Napatingin si Aling Cora sa nasunog na lugar at napabuntong hininga. "Anak, buhay ka pa. Mas mahalaga iyon kaysa sa kahit anong pera." Niyakap siya ng matanda at doon na bumigay si Arlene. Tahimik siyang umiyak habang patuloy na pinapanood ang pagkawasak ng lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Matapos ang sunog, nanatili si Arlene sa bangketa malapit kay Aling Cora. Sa loob ng ilang araw, halos hindi siya makapagsalita. Ang pangarap niyang muling makapag-aral ay tila nawala sa isang iglap, kasama ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng tindahan ni Aling Cora, narinig niya ang mga matatandang nagkukwentuhan tungkol sa sunog. "Ang hirap talaga ng buhay dito sa lungsod," sabi ng isa. "Kapag may nawala, parang ang hirap makabangon." "Pero hindi pwedeng sumuko," sagot naman ng isa. "Kahit paulit-ulit kang bumagsak, kailangan mo bumangon. Ganun talaga ang buhay eh." Tahimik lang si Arlene, pero ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Alam niyang mahirap bumangon, pero tama sila. Hindi siya pwedeng sumuko. Kinabukasan, bumalik si Arlene sa parke na may dalang ilang tali ng sampagita mula kay Aling Cora. Alam niyang kailangan niyang magsimula ulit. Kahit mahirap. Habang naglalakad, napansin niyang marami pa rin ang abala. Ang mundo ay hindi tumigil kahit na tila huminto ang sa kanya. "Arlene, ang mahalaga, buhay ka," bulong niya sa sarili habang inaayos ang tali ng sampagita. "Pwedeng magsimula ulit. Kaya ko ulit mag-ipon. Kaya ko ulit mangarap." Sa bawat alok ng sampagita sa mga tao, nararamdaman niyang bumabalik ang lakas ng kanyang loob. Hindi siya sumuko sa una, at hindi rin siya susuko ngayon. Ang sunog ay isang malaking dagok, pero alam niya na hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Sa isip niya, paulit-ulit niyang iniisip ang pangakong ginawa niya sa sarili. Mag-aaral siya. Makakamit niya ang pangarap niya kahit anong mangyari. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa ilalim ng poste ng ilaw, iniisip niya kung saan siya muling magsisimula. Sa puso niya, naroon pa rin ang pangarap na magbago ang kanyang buhay. "Lalaban pa rin ako," bulong niya sa sarili, at sa gabing iyon, may bagong liwanag sa kanyang puso. Isang panibagong simula. Isang hapon, habang nagbebenta ng sampagita si Arlene sa gilid ng kalsada, napansin niya ang isang magarang kotse na huminto sa tapat ng isang gusali. Bumaba mula rito ang isang lalaki
na nakasuot ng mamahaling coat at sapatos na mukhang kintab na kintab. Habang abala ito sa pagsagot sa kanyang cellphone, nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang pitaka. Agad itong napansin ni Arlene. Mabilis siyang lumapit at pinulot ang pitaka. Mabigat ito. At sa pagkakasulyap niya, nakita niyang puno ito ng pera at mga card. Grabe, ang dami namang laman nito. Bulong niya sa sarili. Tumingin siya sa paligid pero mabilis na pumasok ang lalaki sa gusali. Mukhang hindi man lang napansin ang nawala sa kanya. Habang iniisip niya kung paano maibabalik ang pitaka, biglang lumapit ang ilang batang palaboy na kilala niya sa parke. Sila ang mga batang madalas makitang naglalakurin o nanghihingi ng limos. Ano yan, Arlene? Tanong ni Rhoda, isa sa mga bata, sabay sulyap sa pitaka. Pitaka ng lalaki na bumaba sa kotse. Sagot niya. Buksan mo, tingnan natin kung magkano. Sabik na sabi ni Danny, ang isa pang bata. Hindi pwede. Sagot ni Arlene, mahigpit na hawak ang pitaka. Ibabalik ko ito sa may-ari. Bakit mo ibabalik? Tingnan mo nga kung gaano kayaman ang may-ari niyan. Sabi ni Rhoda. Kunin mo na ang pera. Tulong na yan sa'yo. Hindi tama yan. Mariing sagot ni Arlene. Hindi akin to. Dapat ibalik sa may-ari. Ang tigas ng ulo mo. Inis na sabi ni Danny. Bakit pa? Sigurado namang hindi na mababawasan yung kayamanan niya kahit makuha mo ang laman niyan. Pero hindi natinag si Arlene. Sa halip na makinig sa kanila, hinigpitan pa niya ang hawak sa pitaka. Ayoko, kahit mahirap ang buhay, hindi ako magnanakaw. Ibabalik ko ito. Sa buong maghapon, binantayan ni Arlene ang gusali kung saan pumasok ang lalaki. Inaabangan niyang lumabas ito, ngunit lumalalim na ang gabi ay hindi pa rin niya ito nakikita. Napagod na rin ang ibang bata at nag-alisan. Naiwan si Arlene ng mag-isa. Sa kabila ng pagod at gutom, pinili niyang manatili. Umupo siya sa tabi ng kalsada, hawak pa rin ang pitaka. Sa isip niya, naisip niyang pwede na sana siyang umuwi at kalimutan ng tungkol dito. Pero alam niyang mali iyon. Hindi nagtagal, nakita niyang lumabas na ang lalaki mula sa gusali. Tumayo siya agad at nilapitan ito. Kuya, sandali lang po. Tawag niya habang tumatakbo papalapit. Napatingin ang lalaki sa kanya, tila nagtataka. Anong kailangan mo, iha? Kasi po, kanina nahulog niyo po ito mula sa bulsa niyo. Sabi ni Arlene habang iniabot ang pitaka. Nagulat ang lalaki. Agad niyang kinuha ang pitaka at binuksan ito. Nang makita niya na kompleto pa rin ang laman, napabuntong hininga ito ng malalim. Diyos ko, akala ko nawala na ito. Napakahalaga nito sa akin. Paano mo ito natagpuan? Nahulog po kanina habang bumababa kayo ng kotse. Pinulot ko po para ibalik. Sagot ni Arlene. Hindi makapaniwala ang lalaki. Napakabuti mo namang bata. Hindi lahat ng tao ay gagawin ang ginawa mo. Paano kita pasasalamatan? Wala po kayong kailangang ibigay. Gusto ko lang pong maibalik sa inyo ang gamit nyo. Sagot niya sa bayuko. Ngunit tila hindi mapakali ang lalaki. Hinugot nito ang isang makapal na pera mula sa pitaka at inabot kay Arlene. Hindi, tanggapin mo ito. 5,000 yan. Gamitin mo para sa sarili mo. Alam kong kailangan mo to. Sabi ng lalaki habang pilit na inilalagay ang pera sa kamay ng bata. Nagulat si Arlene. Pero po, ang dami po nito. Hindi po kailangan. Hindi na bale. Napakalaking tulong ng ginawa mo. Sa totoo lang, ang laman ng pitakang ito ay hindi lang pera. May mga dokumento rin dito na sobrang mahalaga sa negosyo ko. Napakahalaga ng kabutihan mo. Sagot ng lalaki. Dahan-dahang kinuha ni Arlene ang pera, ramdam ang bigat ng bawat salita na sinabi ng lalaki. Maraming salamat po. Sagot niya, halos hindi makapaniwala sa nangyari. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-aatubili na lumapit sa akin. Sabi ng lalaki bago muling sumakay sa kanyang kotse. Habang pauwi si Arlene, hawak ang perang 5,000 na puno ng saya ang kanyang puso.
Hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil sa kaalaman na ginawa niya ang tama. Habang tumingin siya sa mga bituin sa langit, nagdasal siya ng tahimik. Salamat po, Panginoon. Alam ko po, ito ang simula na mas maganda kong buhay. At sa gabing iyon, natulog si Arlene na may panibagong liwanag sa kanyang puso. Ang liwanag ng pag-asa, kabutihan, at bagong pagkakataon. Isang mainit na hapon, abala si Arlene sa pagtitinda ng sampagita sa parke. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nasanay na sa paglalakad sa init ng araw. Bitbit ang mga tali ng bulaklak habang nag-aalok sa mga dumadaan. Bagamat pagod, nanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Sa kabila ng hirap, alam niyang may pag-asa pa rin na makaahon siya. Sa di kalayuan, napansin niyang may nagtitipon sa isang bahagi ng parke. Maraming tao. Karamihan ay mga batang palaboy tulad niya, ang nakapila. May mga nag-aabot ng pagkain at tubig, at tila may programa para sa mga mahihirap. May pagkain! Sigaw ng isang batang lalaki habang tumatakbo papunta sa pila. Napatingin si Arlene. Gutom na rin siya, kaya nagpasya siya na pumila. Habang naghihintay, napansin niyang may entablado sa gitna ng parke. Isang matandang lalaki ang may hawak ng mikropono at nagsasalita tungkol sa pagtulong sa mahihirap na bata. Hindi niya ito gaanong naintindihan, ngunit naramdaman niya ang kabutihan sa mga salita nito. Pagkatapos ng ilang minuto, tumigil ang matanda sa pagsasalita at ipinakilala ang isang espesyal na panauhin. Lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling kasuotan. May tindig na kagalang-galang. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa karamihan. Magandang hapon sa inyong lahat. Bungad ng lalaki. Ako si Steve at narito ako upang tumulong sa mga batang nangangailangan ng kalinga. Naniniwala ako na ang bawat bata, gaano man kahirap ang kanilang pinagdaraanan, ay may karapatang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Nagulat si Arlene. Alam niyang pamilyar ang mukha ng lalaki. Habang patuloy itong nagsasalita, biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw na ibinalik niya ang pitaka nito. Siya ang lalaking may magarang kotse, ang may-ari ng pitakang kanyang isinuuli. Pagkatapos ng talumpati ni Steve, nag-ikot ito upang makipag-usap sa mga bata. Nang lumapit ito sa pila kung saan naroon si Arlene, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas, napansin siya nito. Ikaw, sabi ni Steve habang nakatitig kay Arlene. Ikaw yung batang tumulong sa akin, hindi ba? Tumango si Arlene, halatang kinakabahan. Opo, sir. Ako po si Arlene. Ako po yung nakakita ng pitaka niyo noon. Ngumiti si Steve, halatang natutuwa. Arlene, napakabuting bata mo. Natatandaan ko ang ginawa mo. Ikaw ang dahilan kung bakit napanatili ko ang mga mahalagang dokumento sa pitakang iyon. Kamusta ka na ngayon? Bahagyang yumuko si Arlene. Nahihiyang sabihin ang kanyang sitwasyon. Nagtitinda pa rin po ako ng sampagita, sir. Dito po ako natutulog malapit sa simbahan. Napatingin si Steve sa maliit na katawan ni Arlene, sa kanyang simpleng kasuotan at sa mga mata nito na puno ng pag-asa. Hindi pa rin nagbabago ang sipag mo. Alam mo, natutuwa ako na hindi mo pinabayaan ang sarili mo. Pero nararapat kung magkakaroon ka ng mas maginhawang buhay. Hindi makapagsalita si Arlene. Sa kanyang murang edad, hindi niya inasahan na muling magtatagpo ang landas nila ng lalaking ito. Arlene, patuloy ni Steve. Kung papayag ka, gusto kitang tulungan. Ayokong manatili ka sa kalagayang ganito. Halika, sumama ka sa akin. May plano ako para sa'yo. Naguluhan si Arlene, pero halata sa kanyang mukha ang pag-asa. Talaga po, sir? Ano pong ibig niyong sabihin? Ipaliwanag ko sa'yo habang kumakain tayo. Sagot ni Steve. Sa ngayon, isipin mo lang na ito ang simula ng pagbabago ng buhay mo. Sa hapong iyon, dinala ni Steve si Arlene sa isang maliit na kainan. Habang kumakain ng mainit na pagkain na matagal nang hindi natitikman ni Arlene, ipinaliwanag ni Steve ang kanyang layunin na tulungan ang mga batang nangangailangan. Muling bumalik ang kanyang pananabik at pag-asa. Sa kanyang isipan, nararamdaman niya
na ito na ang pagkakataon na matagal na niyang inaasam. Sa wakas, muli niyang sinabi sa sarili, magiging maayos din ang lahat. Matapos ang kanilang pag-uusap sa kainan, naging malinaw kay Arlene na seryoso si Steve sa pagtulong sa kanya. Sa murang edad, hindi niya lubos na maisip kung bakit may taong handang tumulong sa kanya. Lalo na at sanay na siyang lumalaban na mag-isa sa buhay. Ngunit sa puso niya, alam niyang ito ay isang bihirang pagkakataon na hindi niya dapat sayangin. Kinabukasan, maagang dumating si Steve sa simbahan kung saan naglalagi si Arlene. Suot nito ang simpleng polo at may daladalang isang malaking supot. Arlene! Tawag ni Steve mula sa kanyang sasakyan. Nagmamadaling lumapit si Arlene, dala ang kanyang lumang bag. Sir Steve, nandito na po kayo. Sabi niya, halatang kinakabahan pero masaya. Ngumiti si Steve at inabot sa kanya ang supot. Narito ang ilang gamit para sa'yo. May damit, tsinelas at iba pang kailangan mo. At kung handa ka na, gusto kitang dalhin sa bahay ko. Gusto kong magbigay sa'yo ng mas maayos na tirahan. Halos hindi makapagsalita si Arlene. Tumingin siya sa supot pagkatapos ay kay Steve. Talaga po, sir? Ala, paano ko po kayo mababayaran sa lahat ng to? Hindi mo kailangan mag-alala tungkol doon. Sagot ni Steve. Ang tanging hiling ko lang ay maging mabuti ka, magsumikap, at huwag kang mawawala ng pangarap. Habang papunta sila sa bahay ni Steve, hindi mapigilan ni Arlene ang paghanga sa paligid. Sanay siya sa makikitid na iskinita at masisikap na lugar sa Maynila. Kaya, tila ibang mundo ang kinaroroonan niya ngayon. Sa wakas, huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng isang malawak na bahay na napapalibutan ng mga puno at halaman. Dito ka natitira, Arlene, sabi ni Steve habang binubuksan ang pintuan. Napatigil si Arlene. Nanlalaki ang mata sa laki ng bahay. Napatingin siya kay Steve, parang hindi makapaniwala. Ang laki po. Para lang sa akin? Tumawa si Steve. Marami akong staff na tumutulong dito. Pero gusto kong maging komportable ka. May kwarto ka sa itaas. Doon mo ilalagay ang mga gamit mo. Sa gabing iyon, natulog si Arlene sa malambot na kama sa unang pagkakataon. Habang nakatingala sa kisame, pinipilit niyang iproseso ang lahat ng nangyayari. Sa loob-loob niya, nangako siya sa sarili na gagawin ang lahat upang masuklian ang kabutihan ni Steve. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Sa kabila ng kanyang bagong kapaligiran, hindi niya naiwasan ang pakiramdam ng pagkabalisa. Nagayos siya ng higaan, nagsuot ng malinis na damit mula sa ibinigay ni Steve, at bumaba upang hanapin ang kanyang bagong tungkulin. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Steve na umiinom ng kape. Napansin nito na nakatayo siya sa pintuan. Arlene, magandang umaga. Bati ni Steve. Kamusta ang unang gabi mo dito? Salamat po, sir. Napakaganda po ng kwarto. Sagot ni Arlene sabay yuko. Gusto ko pong simulan na ang pagtatrabaho ko. Ngumiti si Steve. Gusto kong makita ang sipag mo. Pero tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa pagtatrabaho. Gusto ko na matuto ka rin. Inumpisahan ni Arlene ang araw sa pamamagitan ng paglilinis ng bahay. Maingat niyang pinunasan ang mga muebles, inayos ang mga kagamitan, at sinigurado na malinis ang bawat sulok ng bahay. Kahit malaki ang bahay, hindi siya nagreklamo. Ang bawat gawain ay ginawa niya ng may tiyaga at pagmamalasakit. Sa mga sumunod na araw, mas napansin ni Steve ang kasipagan ni Arlene. Minsan, habang nasa opisina siya sa bahay, nakita niya na maingat na nililinis ni Arlene ang kanyang mga mesa at gamit. Arlene, hindi mo kailangan gawin lahat ng yan mag-isa, sabi ni Steve. Gusto ko lang pong makatulong sa inyo, sir, sagot ni Arlene habang abala sa pagtitiklop ng mga papel. Napangiti si Steve. Napakabuti mong bata. Alam kong malayo ang mararating mo. Habang tumatagal, mas nararamdaman ni Arlene na hindi lamang trabaho ang inaalok ni Steve, kundi isang pagkakataong magsimula muli. Sa bawat araw na dumadaan, mas nagiging komportable siya sa bahay at mas naiintindihan niya
ang kahulugan ng pagtitiwala at pagmamalasakit. Sa gabi, habang nakahiga siya sa kama, iniisip niya ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Ang dating simpleng pangarap na magkaroon ng maayos na buhay ay tila unti-unting nagkakatotoo. "Salamat po, Panginoon," bulong niya sa sarili. "Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito." Sa bagong tahanan na ito, alam niyang nagsisimula na ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong napatunayan ni Arlene ang kanyang kasipagan sa bahay ni Steve. Ginawa niya ang lahat ng may tiyaga at dedikasyon, mula sa paglilinis ng bahay hanggang sa pag-aayos ng mga maliliit na bagay na hindi napapansin ng iba. Pero higit sa lahat, kapansin-pansin ang kabutihan ng kanyang puso. Isang araw, habang nag-aayos siya ng hardin, napansin ni Steve na abala si Arlene sa pagwawalis ng mga dahon. Napansin din nito na maingat niyang inaalagaan ang mga bulaklak na matagal nang hindi naaasikaso. "Arlene," tawag ni Steve mula sa veranda. "Ba't ka nandyan pa? Di mo kailangan gawin lahat ng trabaho sa bahay." Napahinto si Arlene at tumingin sa kanya. "Gusto ko pong makatulong, sir, para po masuklian kahit papaano ang kabutihan niyo sa akin." Ngumiti si Steve at bumaba sa veranda. Dala ang isang baso ng malamig na juice. "Alam mo, Arlene, hindi ko iniisip na kailangan mong suklian ang tulong ko. Pero hindi ko maitatanggi na napapahanga mo ako." "Paano po?" tanong ni Arlene, inilapag ang walis sa gilid. "Hindi lang sa sipag mo, kundi sa kung paano mo ginagawa ang lahat ng may malasakit," sagot ni Steve. "Ang bawat tao sa bahay ay napapansin ang mga ginagawa mo at lahat sila ay bilib sa'yo. Hindi lahat ng bata sa edad mo ay ganyan." Ngiti lamang ang naisagot ni Arlene. Bagamat tila nabawasan ng kanyang hiya, sa murang edad, hindi siya sanay purihin. Ngunit nararamdaman niya ang sinseridad ni Steve. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Steve sa kanyang opisina, nakita niya si Arlene na maingat na inaayos ang kanyang mga papel at gamit sa mesa. Halatang ayaw nitong istorbohin siya, ngunit hindi rin ito ginustong iwanang magulo ang lugar. "Arlene, hindi ka ba napapagod?" tanong ni Steve, tumigil sa pagbabasa ng isang dokumento. "Sanay naman po ako magtrabaho, sir. Masaya po ako na kahit paano may nagagawa akong mabuti," sagot ni Arlene. Napansin ni Steve ang determinasyon sa boses ng bata. "Alam mo, Arlene, di ko alam kung paano ko natagpuan ng ganitong klaseng bata. Sa murang edad, marami ka nang napagdaanan, pero hindi ka kailanman tumigil maging mabuti." "Salamat po, sir. Natutunan ko po sa buhay na kahit mahirap, laging may tamang paraan para umangat," sagot ni Arlene nang may mahinang ngiti. Tumango si Steve. "Arlene, may tanong ako. Anong pangarap mo?" Napatingin si Arlene sa kanya. Nagulat sa tanong. Matagal na niyang iniisip ang sagot dito. Pero sa wakas, nasabi niya ito ng buong tapang. "Gusto ko pong makapag-aral, sir. Gusto ko pong maging guro para po matulungan ng mga batang katulad ko noon." Napangiti si Steve. "Yan ang dahilan kung bakit lalo akong humahanga sa'yo. Hindi ka lang masipag. May pangarap ka rin para sa ibang tao." Simula nung gabing iyon, mas tumibay ang tiwala ni Steve kay Arlene. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nakikita ang potensyal ng bata. Hindi lang ito masipag at mabait, kundi may likas na talino at determinasyon. Sa isip niya, hindi lang si Arlene ang natutulungan niya. Natututo rin siya na maging mas mabuting tao dahil sa presensya ng bata. Sa isang punto, sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ako nagkamali sa pagtulong sa kanya. Balang araw, alam kong magiging malaking inspirasyon si Arlene." Habang natutulog si Arlene ng gabing iyon, hindi niya alam na unti-unti nang binubuo ni Steve ang plano upang higit pang tulungan siya. Pagkatapos ng ilang buwan ng pananatili ni Arlene sa bahay ni Steve, mas lalong napansin ng milyonaryo ang dedikasyon at kabutihan ng bata. Hindi lamang ito masipag sa mga gawaing bahay, kundi lagi ring nagpapakita ng malasakit sa mga tao sa paligid niya. Sa bawat galaw ni Arlene,
nakikita ni Steve ang isang batang puno ng potensyal. Isang araw, habang nag-aalmusal si Steve sa veranda, lumapit si Arlene na may dalang tray ng kape at tinapay. Maingat nitong inilapag ang mga ito sa mesa at ngumiti. "Sir Steve, kailangan niyo po ba ng kahit anong tulong sa opisina?" tanong niya. Tumawa si Steve. "Arlene, ginagawa mo na nga ang lahat sa bahay. Wala ka nang kailangan dagdagan pa." Ngunit sa likod ng tawa ni Steve ay isang seryosong pag-iisip. Sa bawat araw na nakikita niya si Arlene, lalo niyang nararamdaman ang pagkagusto niya na bigyan ng bata ng mas magandang kinabukasan. Hindi na sapat para sa kanya ang bigyan ito ng trabaho o tirahan. Nais niyang maging bahagi ng buhay nito. Kinagabihan, tinawag ni Steve si Arlene sa kanyang opisina. "Arlene, maupo ka." Sabi niya, nakangiti, ngunit seryoso. Agad namang naupo si Arlene. Halatang nagtataka. "Bakit po, sir? May nagawa po ba akong mali?" "Wala, Arlene. Sa totoo lang, gusto lang kitang kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay." Sagot ni Steve. "Sa mga buwan na magkasama tayo, nakita ko kung gaano ka kasipag at kabuting bata. Napahanga mo ko. Hindi lang sa ginagawa mo, kundi sa kung sino ka bilang tao." Tahimik lang si Arlene. Hindi alam kung ano ang sasabihin. "Arlene, naisip ko na hindi sapat na dito ka lang tumira at magtrabaho. Gusto kong bigyan ka ng mas maganda pang oportunidad. Gusto kong ampunin ka." Sabi ni Steve. Halos tumigil ang mundo ni Arlene sa narinig. Ampunin po?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Oo." Sagot ni Steve, may malumanay ng ngiti. "Nais kong maging legal kang bahagi ng pamilya ko. Gusto ko mabigyan ka ng tamang edukasyon at isang buhay na karapat-dapat." Napuno ng luha ang mata ni Arlene. "Bakit po ako, sir? Napakarami pong batang mas maganda ang kalagayan kesa sa akin." "Dahil nakita ko ang kabutihan mo, Arlene. Sa dami ng bata na nakilala ko, kakaiba ang determinasyon at puso mo. Alam kong malayo ang mararating mo at gusto kong maging bahagi ng paglalakbay mo." Paliwanag ni Steve. Hindi makapaniwala si Arlene. Sa murang edad, sanay siya na maging mag-isa at umasa sa sarili. Ngayon, may isang taong nag-alok na maging pamilya niya. Tahimik siyang tumango. Hindi kayang magsalita dahil sa emosyon. "Salamat po, sir." "O, Papa?" Mahinahong sabi niya. Pinipilit ang bagong salita na tila mahirap pang bigkasin. Napangiti si Steve at niyakap ang bata. "Simula ngayon, di mo na kailangan tawagin akong sir. Ako na ang magiging papa mo. At sa simula ng bagong kabanatang ito, titiyakin ko na matutupad ang mga pangarap mo." Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Steve ang proseso ng pag-aampon kay Arlene. Dumaan sila sa legal na proseso. At sa bawat hakbang, naramdaman ni Arlene ang suporta at pagmamahal ni Steve. Sa wakas, opisyal na siyang naging bahagi ng kanyang pamilya. "Simula ngayon, Arlene, wala ka nang kailangang ipag-alala. Isa ka ng Steve." Biro ng kanyang bagong ama, sabay tawa. Ngunit alam ni Arlene na higit pa rito ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Hindi lamang siya nagkaroon ng tirahan o pagkain. Nagkaroon siya ng pamilya, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Magiging mabuting anak ko kay Papa Steve at gagawin ko ang lahat para maabot ang mga pangarap ko." Sa puso ni Arlene, alam niyang nagsisimula na ang pinakamagandang kabanata ng kanyang buhay. Matapos maging opisyal na bahagi ng pamilya ni Steve, nagsimula nang magbago ang buhay ni Arlene. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-aral. In-enroll siya ni Steve sa isang pribadong paaralan, kung saan kailangang magsimula siya mula sa mga batayang aralin dahil hindi siya nakapag-aral noon. Sa unang araw ng klase, hindi maipaliwanag ni Arlene ang nararamdaman. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng paaralan. Bitbit ang bago niyang bag na puno ng mga gamit na binili ni Steve para sa kanya. Ang kanyang uniform ay malinis at maayos. Ngunit ang kaba
ay nananatili. Arlene, huwag kang matakot, sabi ni Steve habang tinatapik ang kanyang balikat. Nasa likod mo lang ako. Kayang-kaya mo yan, anak. Tumango si Arlene, kahit nanginginig ang kamay niya. Salamat po, Papa. Sagot niya sa bayuko bilang respeto. Pagpasok niya sa loob ng classroom, napansin niya ang mga kaklase niya na abala sa pakikipagkwentuhan. Tahimik siyang naupo sa isang sulok. Sinusubukang hindi mapansin ng iba. Ngunit hindi iyon naging madali. Halata ang pagkaiba niya sa mga bata sa klase. Hindi siya kasing tapang nila sa pakikipag-usap at minsan ay hindi niya agad naiintindihan ang mga itinuturo. Sa unang linggo, nahirapan si Arlene. Maraming pagkakataon na gusto niyang sumuko. Lalo na kapag may mga kaklase na tahasang pinagtatawanan siya kapag hindi niya masagot ang mga tanong ng guro. Di mo alam yan? Dali-dali kaya. Sabi ng isang batang babae nang hindi niya maipaliwanag ang sagot sa harap ng klase. Napayuko si Arlene. Nakaramdam ng hiya. Sa tuwing uuwi siya, umiiyak siya ng tahimik sa kwarto. Ngunit hindi niya magawang magsabi kay Steve dahil ayaw niya na biguin ito. Isang gabi, napansin ni Steve na tahimik si Arlene habang kumakain. Arlene, anak, kamusta ang eskwela? Tanong niya. Nagkibit balikat si Arlene. Okay lang po, Papa. Sagot niya, ngunit hindi nito kayang tignan sa mata si Steve. Sabihin mo sa akin ang totoo, anak. Sabi ni Steve, hinawakan ng kanyang kamay. Alam kong hindi madali para sa'yo, pero nandito ako para tulungan ka. Biglang bumigay si Arlene at nagsimulang umiyak. Nahihirapan po ako, Papa. Parang hindi ko po kaya. Ang dami nilang alam na hindi ko alam. Parang wala akong karapatan na nandoon. Tahimik na niyakap siya ni Steve. Anak, alam kong hindi ito madali. Pero tandaan mo, ang mahalaga ay ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Wala kang dapat ikahiya. Kung nahihirapan ka, humingi ka ng tulong. Huwag kang matatakot. Simula noon, naging mas matatag si Arlene. Sa tuwing may hindi siya maiintindihan, hindi siya nag-aatubili na magtanong sa mga guro. Madalas din siyang turuan ni Steve sa gabi, lalo na sa mga aralin sa matematika at Ingles. Isang gabi, habang tinutulungan siya ni Steve sa isang mahirap na takdang aralin, napansin ni Steve ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Papa, alam niyo po ba? Sabi ni Arlene. Akala ko noon, hindi ko kaya. Pero ngayon, kahit mahirap, nararamdaman kong unti-unti akong natututo. Ngumiti si Steve. Halatang proud ito sa kanyang anak. Yan ang sinasabi ko, anak. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Laging nandito ako para sa'yo. Sa paglibas ng buwan, nagkaroon si Arlene ng kumpiyansa sa sarili. Unti-unting napansin ng mga guro ang kanyang determinasyon. Kahit mahirap ang mga aralin, masipag siyang mag-aral at laging gumagawa ng paraan upang matuto. Sa pagtatapos ng taon, tumayo si Arlene sa entablado upang tanggapin ang isang parangal para sa pagiging most improved student. Sa gitna ng palakpakan, tumingin siya kay Steve na nakaupo sa audience at ngiting-ngiti. Sa puso niya, naramdaman niya ang kakaibang saya. Hindi lang dahil sa parangal, kundi alam niya na hindi siya nag-iisa sa laban. At higit sa lahat, alam niya na nagagawa niyang suklian ang kabutihan ni Steve. Isang hakbang sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Makalipas ang ilang taon, si Arlene ay patuloy na nagpakita ng kahangahangang determinasyon sa kanyang pag-aaral. Hindi lamang siya nagtapos ng high school, kundi nakamit din niya ang mga karangalang nagpapatunay ng kanyang kasipagan at katalinuhan. Sa bawat hakbang na kanyang tinahak, palagi niyang kasama si Steve, na hindi tumigil sa pagsuporta sa kanya. Isang araw, habang nag-uusap sila ni Steve sa veranda ng kanilang bahay, napansin ni Steve ang kakaibang sigla sa mukha ni Arlene. Hawak nito ang isang papel na mukhang mahalaga. Papa, tingnan niyo po. Masiglang sabi ni Arlene, sabay abot ng papel kay Steve. Kinuha ito ni Steve at binasa. Ngumiti siya habang tumatango.
acceptance letter mula sa university. Sabi niya na may pagmamalaki. Ibig sabihin, magkukolehiyo ka na. Opo, Papa. Hindi ko po akalain na aabot ako sa ganito. Sagot ni Arlene, napapaluha habang hawak ang kamay ni Steve. Salamat po sa lahat ng tulong niyo, Pa. Kung wala po kayo, hindi ko po mararating to. Hinawakan ni Steve ang balikat ni Arlene. Anak, ikaw ang nagtaguyod sa sarili mo. Nandito lang ako para gabayan ka. Lahat ng ito ay bunga ng sipag at dedikasyon mo. Nagsimula ang buhay kolehiyo ni Arlene sa isang university na malapit sa kanilang lugar. Bagamat bago sa kanya ang mas malalaking classroom at mas mahirap na mga aralin, hindi siya natakot. Sa halip, ginamit niya ang mga aral na natutunan niya mula sa mga nakaraang taon upang magpatuloy. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa kanilang bahay, lumapit si Steve na may dalang kape. Di ka pa natutulog, Arlene? Tanong ni Steve habang inilalapag ang tasa sa mesa. Hindi pa po, Papa. May exam po kasi bukas. Gusto ko po na maipasa to ng maayos. Sagot ni Arlene, hindi inaalis ang mata sa kanyang mga libro. Ngumiti si Steve at umupo sa tabi niya. Alam mo, Arlene, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo masyado. Nakikita ko kung gaano ka nagsusumikap at sigurado ako na magtatagumpay ka. Salamat po, Papa. Pero ayoko pong biguin kayo. Sagot niya, tumigil sandali upang tumingin kay Steve. Gusto ko pong patunayan na tama ang desisyon niyo na tulungan ako. Tumango si Steve, halatang naantig sa sinabi ni Arlene. Anak, hindi mo kailangang patunayan ng kahit ano. Ang makita kang masaya at nagtatagumpay ay sapat na para sa akin. Habang tumatagal, naging isa si Arlene sa mga pinakamahusay na mag-aaral sa kanilang university. Hindi lamang siya nakilala dahil sa kanyang talino, kundi pati na rin sa kanyang pagiging masipag at maalalahanin. Tumutulong siya sa kanyang mga kaklase at aktibo siya sa mga organisasyon na naglalayon na tumulong sa mga batang nangangailangan. Isang araw, habang pauwi siya mula sa eskwela, huminto siya sandali sa simbahan kung saan dati siyang natutulog. Nakaupo siya sa gilid ng isang bangko at tahimik na nagdasal. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyayang natanggap ko. Salamat kay Papa Steve na naging instrumento niyo upang mabago ang buhay ko. Pangako ko po, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Habang nakaluhod siya, naalala niya ang lahat ng hirap at pagsubok na dinaanan niya. Mula sa kalsada hanggang sa buhay na meron siya ngayon. Hindi niya maiwasang mapaiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Steve na may dala na namang magandang balita. Arlene, may scholarship offer ang university mo. Isa ka sa mga napili dahil sa mga nakamit mo sa academics. Sabi ni Steve, sabay abot ng isang liham. Hindi makapaniwala si Arlene. Hawak ang liham, napatingin siya kay Steve, nang hindi mapigilang tumulo ang luha. Papa, ang dami ko na pong natanggap na biyaya. Hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan. Hindi mo kailangan pasalamatan ako, Arlene. Sagot ni Steve, hinawakan ang kamay niya. Ang mahalaga, gawin mo ang lahat na makakaya mo. Balang araw, alam kong ikaw naman ang tutulong sa iba. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Arlene, muling naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaraanan. Napakalayo na ng kanyang narating. At lahat ng ito ay hindi niya maitatanggi dahil sa tiwala at pagmamahal na ibinigay ni Steve. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, alam niyang hindi lamang siya nagtatagumpay para sa sarili, kundi para rin sa lahat ng tao na naniniwala sa kanya. Matapos makapagtapos ng kolehiyo na may karangalan, isang bagay ang matagal nang bumabagabag kay Arlene. Ang hanapin ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng sakit na kanilang nakaraan, nararamdaman niya na kailangan malaman ang kanilang kalagayan. Sa tulong ni Steve, sinubukan niyang hanapin ang kanilang dating tirahan sa Maynila. Ngunit ang lugar ay halos hindi niya na makilala. Ang barong-barong na tinirhan nila noon
ay napalitan na ng bagong gusali. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay at sa mga kakilala nila dati. At doon niya nalaman ang masakit na balita. Patay na sila, Arlene. Sabi ng isang matandang kapitbahay. Namatay ang nanay mo ilang taon matapos kang umalis. Ang tatay mo naman, nasangkot sa gulo at pinatay sa away. Tahimik lang si Arlene habang pinapakinggan ng kwento. Sa kabila ng sakit, pinili niyang tanggapin ang katotohanan. Kahit hindi naging mabuti ang relasyon nila, sa puso niya, ninais niyang sana ay nabigyan sila ng pagkakataong magbago. Habang pauwi, tumingin siya sa langit. Nagdasal para sa kanilang kaluluwa at hiniling na sana ay nasa kapayapaan na ang mga ito. Pa, gusto ko lang pong malaman nila na pinatawad ko na sila. Sabi niya kay Steve nang makauwi sila. At sana kahit papaano, naging masaya sila sa huling mga araw nila. Ginawa mo ang tama, anak. Sagot ni Steve. Hindi lahat kayang magpatawad, pero pinili mong mag-move on. Sila man ay wala na. Alam kong masaya sila para sa'yo ngayon. Sa gabing iyon, natulog si Arlene nang may kapanatagan sa puso. Alam niya, ang kanyang mga magulang ay bahagi ng kanyang kwento. Isang kwento ng lakas, pag-asa, at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon.